kung sapat lang or kulang ang sweldo mo ngayon para sa pang-araw-araw nyong mga gastos, yung payo na magtabi ka ng 20% for your savings or investments is hindi lang siya mahirap gawin. Minsan, may mga tao pa na iniisip na insulto ito sa sitwasyon nila. So, I'm a mom of 3 and a breadwinner building a 60 million peso portfolio. 60 million. Lagi ko na-encounter yung mga tao na nagko-comment or nagme-message sa akin na ang laki ng 60 million pesos, ang imposible ng goal, lalo na nasa 40s na ako. So, meron tayong tinatawag na impossibility of saving. Sa part na to, lagi ko naiisip yung nung 20s ako. So, before naging medyo maayos yung buhay namin ngayon, I am also a breadwinner for our family. Pero at 24, nagkaroon ako ng baby. So, single mother ako. Now, at that time, I'm earning minimum wage. So, ito ay 2,000-ish. Ayan. So, ang minimum wage nun is wala pang 400 pesos. And sobrang laki ng gastos kapag nagkaroon ka na ng anak. Yan. So, imagine, I had to work double job. So, hindi lang siya double shift. Dalawa yung trabaho ko at the time. So, HR ako for a small manufacturing company. And then, 4 hours before my shift. So, parang yung shift ko nun, 9 a.m. to 6 p.m. nasa HR ako. I'm working as an HR personnel. And then, 5 a.m. to 9 a.m. sobrang dikit yun. Nagtuturo ako ng English to Koreans. Tapos babalik ulit ako doon sa company na yun around 6 p.m. to 10 p.m. para makompleto ko yung 8-hour shift. So, araw-araw, from 5 a.m. up to 10 p.m., nag-work ako, uuwi ako ng Bulacan to my family, and then papasok ako the next day. Yun yung naging buhay ko for almost 2 years before ako nakamove sa ibang work. So, nung time na yun, kapag sinabihan mo ako na mag-save, hindi siya imposible for my situation kasi I have a lot on my plate. Kaya doon natin minsan nararamdaman yung pagiging imposible nung mga percentages na inaalat sa atin. Kasi sa totoo lang, hindi natin makita yung bagay na yun dahil sobrang higpit na or sobrang nagtitipid na tayo. Kaya natin nasasabi or kaya ako nasasabi na parang yung standard advice na yun is nagiging insulto siya minsan. Kasi it reeks of privilege. Kasi may mga tao na syempre may advantage sila sa buhay, meron silang sinasandalan. Kung hindi man sila nag-earn ng malaki, meron silang parents or siblings na po pwedeng sumusuporta sa kanila kung ano man yung mangyari sa kanila. Ako yung tao na yun para sa mga kapatid ko at para sa mom and sa baby ko. So, sa time din na to, hindi sa akin relevant yung credit score. Kasi wala naman akong capital, wala naman akong ilo-loan, wala naman akong everything. So, parang ang investment and everything else, malayo siya sa horizon ko, ganyan. Hindi ko siya maiisip kasi wala akong perang i-allot doon. Siguro nung time na yon, ang pinaka naging saving grace lang for me is the people around me. So, apart from radical cost cutting, kasi syempre, di ba, sasabihin ng iba, ba't ka nalang umupa ng doon sa malapit sa trabaho mo, ganyan, total, kailangan mong nandun ka parang around 16 hours a day. Mahal yung upa. Mas mura pa rin yung magko-commute ako pa uwi everyday kahit patutulog na ako sa bus para makauwi, magbihis, maligo, and then pumasok ulit the next day. Kesa umupa ako ng apartment or mag-bed space ako tapos gagastos pa ako ng food and everything else. So, sobrang nung time na yun, ang iniisip ko na lang talaga is mabilis naman yung biyahe ng around 3 a.m. in the morning at saka yung around 11 p.m. at night. So, yan. And honestly, feeling ko hindi rin ako mako-survive kung wala yung mga tao sa paligid ko. Merong ninang yung anak ko na parang tuwing payday or tuwing before payday, alam niya na nalalapit ako sa kanya kasi mangutang na ako ng gatas or ng panggatas or pang diaper ng anak ko. Pero babayaran ko rin yun agad sa payday kasi para makaulit ka ng utang, dapat binabayaran mo yung utang mo agad-agad, 'di ba? Para pinagkakatiwalaan ka nila. Pero surprisingly, nung time din na yun, I think hindi ako sure kung meron pa sa inyo nakakaalala, merong parang inintroduce yung BPI nun na savings eh. Nagpunta sila sa company namin, tapos yun doon nag-start yung parang easy investment plan. So, I'm not sure kung yun yung start nun or meron pa silang ibang projects kung naalala nyo yung Jumpstart. So, yung Jumpstart na yun, literal na jumpstart sa akin yun. Kasi ang naging parang sistema nila nun is pwede kang mag-save kahit na 100 lang every payday dun sa account na yun. If I remember it correctly, alam ko wala siyang minimum balance na kailangan mong maiwan dun sa card. Pero with the help of that card, parang yun yung naging saving grace ko to transfer to another company. Parang hindi man malaki yung nasa-save ko na 100 pesos lang siya, na force save ko pa rin siya. And then nung kailangan kong lumipat ng company, lahat ng requirements ko and everything else, hindi ko kailangan mag-wait dun sa back pay or mangutang sa ibang tao. For that, meron ako nung pamasahe or yung basic needs na cover naman yung at least 1 month. Actually, hindi naman talaga ako nawawala ng work for longer than, I guess, 3 weeks. Ever since I started working when I was 19. Yan. So, kayo na lang mag-math. 42 na ako ngayon. And then, lastly, ito, hindi ako magsasawang sabihin to, teamwork dynamic. Sobrang importante nito. Pinaka-importante na to sa akin, siguro, kasi sa bahay namin, pinakamatipid talaga yung mom ko. Ngayon, ang ginagawa ko, binibigay ko lahat ng sweldo ko sa kanya. Siya yung nagbibigay sa akin ng allowance ko everyday, papunta and pabalik ng work.
So, namamanage na yon. Pag nagkulang kami, talagang sobrang kulang na talaga yun for the month. Ibig sabihin, may kaltas ako or meron ako ibang binayaran, napilitan ako umattend ng outing, team building, whatsoever. So, doon napunta yung pera. Pero gagawa namin siya ng paraan kasi nga, no-hold ng mom ko yung parang basic needs namin. Nakakain kami ng maayos, nakakapasok pa rin ako ng maayos, and everything in between. And yun yung parang naging pinakamalaking asset for me kasi hindi ko kailangan mag-hire ng help. Kaya niyang bantayan yung anak ko. And then, siya pa yung nagmamanage ng household namin. Yan. Kung iisipin, parang lahat naman ng tao nahihirapan. Iba-iba lang siya ng level ng hirap. Kung kulang yung pera mo ngayon, maybe ang best is huwag ka munang ma-pressure doon sa mga malaking portfolio, malalaking kita na nakikita mo online. Huwag ka rin magpa-pressure doon sa fact na kailangan mo mag-save ng 20%. Unahin mo muna talaga yung mga pangangailangan mo, basic needs. Huwag ka munang mag-order ng kung ano-ano sa mga online apps. Huwag ka muna sigurong manood ng mga nakakainggit na mga videos ng mga affiliates or whatnot. Kasi ang kailangan mo maging focus is ayusin mo muna yung utang mo kung meron, protektahan mo muna yung basic needs mo, kung ano man yung kailangan mo buwan-buwan. Tapos kailangan siguro magsimula ka kahit konting ipon. Hindi siya kailangan sobrang laki agad. Kung ano yung makakaluwag-luwag sa'yo. Hindi mo siya dapat i-pressure kasi hindi naman siya applicable sa lahat ng tao. Tapos, ang kailangan mo maging focus is itaas mo yung kakayahan mo na kumita. Kung ano man yun. Kung sa tingin mo, merong yung negosyo mo ngayon, nag-work yun for you, mag-focus ka doon. Kung sa tingin mo, kailangan mo mag-improve ng skills para makakuha ka ng better na trabaho or ma-promote ka, gawin mo yun. Kasi kung magtutulungan kayo ng pamilya mo, kahit na maliit yung kinikita mo, basta wala sa inyong nagiging pabigat, mas magiging okay yung buhay nyo. Yan. So, yun muna. That's the update for today, group mates. See you on the next one.